Kasama baka nakakalito lang po yung aking paliwanag po kanina. Yung pag-manufacture din naman po ng mga ganitong produkto ay dumadaan din naman po sa masusi at tamang regulation po. Hindi lang po na dahil may gusto silang gawin na produkto ay automatic na lang po natin papatawan ng buwis and then distributed na po kaagad sa merkado. Lahat po ng produkto na yan, dumadaan po yan sa FDA or sa DTI po to see kung sila po ay already compliant sa mga existing laws when it comes to either the concentration of different materials. Saka lang po yan papayagan. Now, para po ma-monitor yung distribution of these legal materials din naman po, yung mga legally traded materials or products, kailangan po natin ng track and trace system on the manufacturing and then the importation and then the distribution component para makita po natin kung saan po ang pathways ng distribution, ang tawag po nila ay yung sa distribution chain po nila, na these legally registered products that are compliant already with other pre-existing laws with regards for human consumption ay also being traced na rin po para makapture din po yung tax revenue doon. So it's not just lang po, Mr. Speaker, mga kasama, yung tax ang ating kinakapture. Atin pong pinapuwersa na mas magiging madali kung mga properly regulated products na lang po yung kanilang either i-produce o i-angkat at yung i-distribute at ibenta. Medyo nalito ako dyan, Mr. Speaker. Kasi pag sinabing illicit trade, itong mga nagbebenta na ito, nagmamanufacture na ito, there is something wrong doon sa kanilang sa kanilang mga produkto. Kaya nga hindi ito monitored, controlled ng specific agency natin. Kaya nga yung illicit trade, meron tayong problema doon in terms of product itself. Otherwise, kung ito ay dumaan talaga doon sa proper regulation, monitoring ng ating mga agency, hindi naman siya magkakaroon ng ganyan. So yung bang tinutukoy ninyong mga illicit trading ay mga produkto ng mga tobacco, at itong cigar and vape. Ito ba ay, ang tinutukoy ba natin dito, local or international na mga products? Kasi alam ko po, Mr. Speaker, sa dinig ko, no, sa sitwasyon, for example, doon sa Sabah na malapit sa atin, no, sa ating bansa, sa Tawi-Tawi, doon ang bilis daw ng ng mga trading ng mga cigar at doon hindi nakakabayad ng tax or hindi siya namomonitor. In fact, ini-smuggled from Sabah or going to Tawi-Tawi or other parts ng Mindanao. So ito ba yung mga tinutukoy natin na mga some kind of illicit trading?